kanina, nagtangka ang ilang senador na, Oh. na isali yung ibang mga issue. Ayan na. Di ba? So, oo. alam nyo, meron tayong bantay sa loob mismo ng impeachment court. Hindi lang natin siya masyado natatawag kasi lagi siyang trap doon sa loob. Mahirap pag doon ka nakatutok sa Pag doon loob ka sa loob talaga, ang hirap Natatrap lumabas ka para talaga mag-live. eh. Ano? So, kausapin natin, since tapos naman yung trial for today, kausapin natin si mobile journalist Fatima Baduria para sa ilan sa mga naobserbahan niya habang siya ay nandun sa loob mismo. No? Fatima, unahin mo na si Senator Robin Hood na medyo napagtaasan yata ng boses ni Senator Erwin kanina. Go ahead. Good evening, Jovi, Chiki, Mase. Alam nyo, dyan nga nagsimula kanina yung sesyon sa pagsalita ni Senator Robin Padilla at ang kanyang pag-deny na hindi umano siya nagsumite ng counter affidavit patungkol sa obstruction of justice complaint sa kanya ayon sa Ombudsman. Ito yung kanyang pagtulong umano sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado nang mailabas yung arrest warrant ng International Criminal Court at kanina nga dala-dala niya pa yung papel na original copy raw ng kanyang counter affidavit at later on nga sa labas ng session hall ipinakita pa ng kanyang spokesperson Julius Henry Balteza sa mga miyembro ng media itong papel na ito na dala ni Senator Padilla at makikita roon na meron pang stamp na dated June 9 at ito raw yung date kung kailan nila i-file yung counter affidavit. Pero ayon din naman kay Balteza, posibleng meron din naman daw mga dahilan no kung bakit hindi ito nakarating agad kay Ombudsman Boyeng Remulla. Ang problema lang daw dito, Jovi, ayon kay sa ibang mga senador no, hindi naman daw ito patungkol doon sa impeachment. Okay. Ayon nga sa manifestation ni Senator Erwin Tulfo, actually may gigil pa sa kanyang manifestation kanina na this is not the right forum daw at not the right venue para dalhin ang ibang problema na labas na sa usapin ng impeachment. Ayon pa sa kanya ay injustice daw para sa Vice-Presidente itong pagsayang umano ng oras sa ganitong mga manifestations na hindi tungkol sa impeachment dahil hindi naman daw nabubusisi dito yung mga akusasyon at ganun din yung depensa kaya Vice President Sara Duterte. At around this time, actually nakita ko pa si Senator Pia Cayetano na tumayo sa kanyang upuan, lumapit kay Senator Alan Cayetano at nakangiti pa siya although hindi natin narinig dahil bulong ito. Pero right after that, tumayo si Senator Alan Cayetano para sa kanyang manifestation at dito niya ipinaglaban si Senator Padilla na ito ay relevant, always relevant daw sa impeachment court dahil ang nakasalalay daw dito ay ang integrity ng senator judges at ganun din ng korte, Jovi. Yeah, pero alam natin, sinabi yun, Fatima, pero kalaunan, meron pa rin around 26 minutes na sinasabing yun na nasanay, nasayang. Nasayang because of that, parang exchange. Yung bang mga tao sa paligid mo medyo nabagot nung nangyayari yun. Ano Baka ba? may nakakatulog na. Oo, kasi parang tumagal yung usapan ng dahil dun eh. Actually, Jovi, kabaligtaran, no? Talagang nakikinig tayo dahil nga mukhang nagiging may passion doon sa sagutan ng mga senador. Pero tama ka, Jovi. Actually, sa loob kasi ng session hall, merong orasan, no? Nakikita doon yung eksaktong oras at nakita nga doon na 2:26 na nang matapos ito at doon lang actually bago yan, no, nagkaroon ng motion si Senator Tito Soto na i-refer na lang itong usapin na ito sa Senate body kapag nag-resume yung session next week, no, pagkatapos ng SONA. So, tinanggap naman yan ni Senator Cheese Escudero at gumulong na ulit yung usapin patungkol sa impeachment trial. Bakit nga ba naman kasi ang hilig nilang magsingit siya ng ibang issue, no? Oo I mean, nga this is not the first time Kaya nga, actually, si Fatima, tinanong ko kanina sa group chat natin tinatanong ko siya kung talaga bang may rule ng yung 10 minuto bawat senador. Kasi parang hindi nasusunod. Sa impression yun ng mga nanonood, siguro dahil nahahabaan sila. Pero hindi natin yun pinipigilan kasi
yun nga, kung tungkol naman sa impeachment, okay lang. Wag lang haluan ng hindi impeachment. Yun yung sayang sa oras. Sayang. eh. Correct. Pero yun, talagang masusi. Ano? Sabihin ko na, yung kay Senator, sabi ko kay Fatima kanina, may mga nagre-react na sa social media na parang sobrang tagal ng binigay ng oras kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero parang sabi naman within the 10 minutes pa rin yung pagtatanong. Tama ba yung explanation doon, Fatima? Jovi, ang iniisip natin na dahilan dito ay ang binibilang ay yung mismong pagtatanong nila at hindi kasama yung mga answers ng both prosecution and defense. Although hindi pa nga rin talaga malinaw no, kung ganun ba talaga yung nagawang pagbibilang dahil kanina nagno-notes din ako, Jovi. At 3:44 p.m. nagsimula yung pagtatanong ni Senator Alan Cayetano at natapos ng 5 p.m. So talagang tumagal. Yeah. So before ko naman natin pag-usapan ito kay Senator Tito Soto, pwede bang pakinggan muna natin yung pinag-uusapan natin na palitan ng ng mga maanghang. O tama si Fatima, gigil. Gigil, Oo. Gigil passionate. na diskurso sa pagitan po ni Senator Robin Hood at saka Senator Tulfo. Of course. Pakinggan natin. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo, kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? The time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Ayun. Pero Fatima, balita ko kanina meron na namang pasaringan na parang mahirap daw makipag-argue sa hindi abogado. Tama ba yun? Sino ba pinaring? Quoting former Senator. senators, Joker. yeah. Yan. So, sino bang nagparinig niyan? Kanino ba siya nagparinig? Tsaka parang nasopla rin naman ni Senator Soto. Anyway. Go ahead, Kwento mo Fatima. na rin yung kay Soto ito later. yung pagkatapos ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo, nagsalita si Senator Alan Cayetano saying na wala daw point na makipag-argue on a legal, patungkol sa mga legal points sa non-lawyer. At pagkatapos ito magsalita ni Senator Erwin Tulfo, although habang sinasabi naman niya yun, wala naman tayong nakitang reaksyon din from Senator Erwin Tulfo. Yeah, pero isasabihin ko rin yung sinabi ni Senator Tito Soto. Oo. Na sabi niya ay siya ay hindi naging abogado. Correct. Pero Narinig ko meron rin yun. siyang almost 3 decades of being a lawmaker. Yeah. Na feeling ko ay valid din naman kapag ka lawmaker ka ng 3 dekada halos, alam mo na yung kalakaran. Marami ka naman talagang matututunan doon. Nasa Senado, tsaka naging Senate President pa yun, mga kapatid. At saka bakit laging issue sa kanila kung abogado o hindi? Tsaka hindi naman No. bawal na hindi abogado sa Senado. Hindi nga bawal na hindi abogado sa impeachment court. Yes. Oo. Pero anyway, hayaan natin na magpahinga na si Fatima dahil siya na-trap. Na-lockdown. Lockdown siya sa loob ng impeachment court. Pero thank you very much for the update, our mobile journalist, Fatima Baduria.